sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Chinap-chap na katawan ng isang pulis, ibinurol na sa QCPD. Pero pamilya naniniwalang planado ang krimen. Investigasyon ng Kamara sa confidential funds ng OVP at DepEd tatapusin na. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, aarangkada naman bukas. Sa MBC TV correspondents, minor de edad, patay matapos malunod sa ilog sa Mabini, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Mapua Cardinals nakuha ang kampyonato sa NCAA matapos ang 33 taon. At sa Showbiz Pater, Regine Velasquez, rumesbak sa netizen na nagsabing love lang nito ang fans tuwing concert season. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Crime of passion, ito ang sinisilip na anggulo ng kapulisan sa kagimbal-gimbal na pamamaslang at pagchap-chap sa opisyal na si Police Executive Master Sergeant Emmanuel Balios de Asis. Pero agad naman itong pinasinungalingan ng pamilya ng biktima na naniniwala naman na isang set-up ang pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Narito ang report ni Wina Hesoro. Kasalukuyang nakaburol sa Quezon City Police District ang chinap-chap na pulis sa loob ng National Capital Region Police Office Headquarters. Sa panayam sa 2x2 kay Police Major Hazel Asilo, Public Information Officer ng Southern Police District, sinabi nitong sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon, wala pang witness na lumalapit para patunayan na mayroong pamamaril na nangyari at wala rin umanong narinig na putok ng baril. Wala pong lumapit na witnesses at based din po dun sa ating investigation, wala naman po silang narinig na putok. So, regarding po sa investigation na ginaganap natin, patuloy pa rin po, baka po may mga natatakot lang po silang magsalita. Kaya po patuloy pa rin po yung pagtatanong po natin at pag-iimbestiga. Crime of passion ang nakikitang motibo sa pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis ng kanyang kapwa-pulis na si Police Lieutenant Colonel Roderick Pascua. Ayon kay Asilo, umamin ang suspect sa ginawang pagpatay sa kanyang kabaro noong November 28 pero nalaman lang ng tauhan ng PNP ang nangyari nitong December 4. Pag-aamin daw ng suspect, nahuli niya sa akto ang kanyang misis na nakikipagtalik sa biktima sa loob mismo ng kanilang kwarto sa Married Non-Officers Quarter sa Camp Bagong Diwa. Ngunit binigyang diin ng anak ng biktima sa kanyang Facebook post na hindi totoo ang nangyaring pagtatalik kundi planado ang nangyaring pagpatay na nagsimula sa sapilitang pagdukot at pagpapahirap sa kanyang ama na nagresulta sa kamatayan. March 2024 pa umano nagsimulang magplano para sa pamamaslang kay de Asis.
Ayon pa sa anak, hindi lang sina Pascua ang gumawa ng krimen kundi mayroon pang 10 hanggang 20 kasamahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, 3 batas ang ipinasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang ceremonial ceremony sa Malacanang kaninang umaga. Kabilang dito ang pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act na magpapalakas sa produksyon ng mga magsasaka, gayon din ang tax refund para sa mga turista at pangangalaga sa mental health sa loob ng eskwela. Ang buong detalye tinutukan ni Leth Narciso. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na lalo pang magpapalakas sa industriya ng bigas sa Pilipinas. Layo ng Republic Act 12078 o pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act na matiyak ang tuloy-tuloy na access sa resources ng mga magsasaka para mapataas ang produksyon. Nakapaloob rito ang pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031 at pagtaas sa taunang budget nito sa 30 bilyong piso kada taon mula sa dating 10 bilyong piso. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing sa Malacanang, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang ma-extend ang RCEF na mapapaso na ngayong taon. Through the RCEF, we have been able to invest in high-quality seeds, mechanization, and training of our farmers, ensuring that they are equipped with the right skills and tools to increase productivity. Samantala, nilagdaan rin ni Pangulong Marcos ang Republic Act 12079 o VAT refund for non-resident tourists. Layo nitong makapagbigay ng refund sa binayarang buwis sa mga produktong binili sa Pilipinas ng mga dayuhang turista. Naniniwala ang Pangulo na dahil sa bagong batas na ito ay mas maiengganyo ang maraming turista na bumisita at gumastos habang nagbabakasyon sa bansa. It is no secret that shopping has become an essential part of the travel experience, and we are poised to capitalize on that momentum. Kasabay ring pinagtibay ng Pangulo ang Republic Act 12080 o Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Isinusulong ng batas ang kalusugang pangkaisipan sa mga estudyante at maging sa mga guro sa pampubliko at pribadong mga paaralan. It ensures that our learners and school personnel are emotionally and mentally equipped to excel, even in the face of these modern challenges. The need for this legislation is urgent and undeniable. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nakikita ng Education Department bilang isang welcome development ang pagpasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Ito ay kasunod ng nakakabahalang pagsipa ng mga insidente ng self-harm sa mga estudyante. Pakinggan ang balita ni Edniel Parosa. Babala sa mga tagapakinig at tagapanood, ang mga sumusunod ay sensitibong balita. Tumataas na naman kasi ang kaso ng mga estudyanteng nagpapatiwakal at sumusubok na kitilin ang kanilang buhay. Batay sa datos na inilabas ng Department of Education, lumalabas na may 254 cases ng suicide ang naitala sa school year 2023 hanggang 2024, mas mataas kaysa 178 kaso noong nakaraang taon at 138 noong 2022. Gayun din, dumami ang mga batang nasangkot sa attempted suicide, 1,492 sa nagdaang school year mula sa 941 noong 2023 at 519 noong 2022. Muling naobserbahan ang suicide rate ng mga mag-aaral mula elementary hanggang senior high school makaraang maitala ang pagsirit ng mga ito taong 2020 kasabay ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, ikinalugod ng kagawaran ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, matitiyak ng batas na hindi lamang sa academics mahahasa ang learners kundi maging sa kanilang mental health. Nakapaloob sa bagong batas ang paglihis sa mga guidance office bilang care centers at paglalagay ng mental health centers sa mga schools division office sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa iba pang mga balita, handa nang ipaubaya ng Kamara ang gumugulong na investigasyon sa maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Ayon sa isang kongresista, ito'y upang maiwasan ang overlap sa investigasyon lalo't patong-patong na impeachment complaints na ang nakatakdang harapin ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Milky Rigunan. Tatapusin na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, magpupulong sila ngayong araw para isapinal na ang resulta ng investigasyon sakaling umusad ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Chua, dahil sa dalawang impeachment complaint, bukod sa may inaasan pa umanong ikatlo pa, nagpasya na ang komite na i-wrap up na ang investigasyon. Paliwanag ni Chua, sakaling matuloy ang impeachment process, hahayaan na nila na si impeachment sagutin ni VP Sara kung paano ginastos at ginamit ang confidential funds. Dagdag pa ni Chua, ipatatawag pa sana nila ang dalawang security officer ni VP Sara na muli tumanggap ng confidential funds, pero hindi nila ito itinuloy dahil ongoing na rin ang investigasyon ng AFP. 7 committee hearings nang naipatawag ng komite kung saan nadiskubre ang mga anomalya sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara, kasama na rito ang 125 million pesos na naubos lamang sa loob ng 11 araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kaugnay nga ng balitang yan na kinumpirma ng Philippine Statistics Authority o PSA na higit 400 sa 677 na pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds ni VP Sara ay hindi nag-e-exist. Pakinggan natin ang follow-up report mula sa balita mula sa Kamara ni Manang Milky Rigunan. Miss Milky. Well, non-existent o walang pagkakakilanlan ang 405 na mga pangalan na pumirma sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Isa ito sa mga nadiskubre ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa kinegwasyong 2022 at 2023 confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, walang record sa 405 na mga pangalang nakapirma sa mga ARs. Nakapaloob ito sa 677 na mga pangalan na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Sabi ni Chua, bata ito sa certification ng Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Congressman Joel Chua. Sunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd, kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate, o pwede nating sabihin na non-existent. Matatandaan una ng sinabi ng PSA na walang record sa civil registry ang Mary Grace Quiapo sa nakita ang pangalan sa acknowledgement receipt sa OVP. Kasama rin ng isang Kokoy Villamin na kapwa nakita ang pangalan sa ARs ng OVP at ng Department of Education. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa update, RH12 Milky Rigunan. Samantala, nakabantay ang Commission on Human Rights o CHR sa pamahalaan para tiyakin na masusunod ang patakaran ng United Nations para sa ligtas na pagbabalik bansa ng death row survivor at overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinatitiyak ng Commission on Human Rights o CHR sa pamahalaan na masusunod ang mga batayang patakaran ng United Nations sa pagtrato ng mga kababaihan na nakabilanggo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso.
Sa pahayag ng CHR, pinaalalahanan nito ang gobyerno na dapat isulong ang United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders o ang Bangkok Rules sa kaso ni Veloso, gayon din sa iba pang person deprived of liberty o PDLs. Nagpahayag din ng suporta ang CHR sa mga effort ng gobyerno upang makamit ni Veloso ang hustisya matapos ang higit 10 taon. Una nitong pinasalamatan ng pamahalaan ng Indonesia sa muling pagbubukas ng kaso ni Veloso at sa mga inilatag nitong konsiderasyon sa desisyong ipinataw sa kanya. Ito nila ay produkto ng diplomasya at ng pagiging proactive ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Foreign Affairs na higit sa 1 dekadang nakikipag-usap at umaapela sa Indonesian government. Ang pagpapauwi kay Veloso ay alinsunod sa polisiya ng Indonesia na ilipat na ang mga foreign prisoners sa kanilang mga bansang pinanggalingan o home country. Ayon sa CHR, ang hakbang na ito ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa sa mga migrant worker na humaharap sa parehong sitwasyon. Nanindigan naman ng CHR na patuloy nitong pangangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino, kabilang na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansa, at sisiguruhin na walang pang-aabuso silang mararanasan. Si Veloso ang overseas Filipino worker na naaresto noong 2010 sa Indonesia at nasentensyahan ng bitay dahil sa kasong drug trafficking. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang 33 taon, nakuha na ng Mapua Cardinals ang kampyonato sa NCAA Men's Basketball. Na-sweep ng Intramuros Base Squad ang College of St. Benilde sa Game 2 ng Best of 3 Final Series sa pangunguna ng MVP na si Clint Escamis. Ang naging laro tinutukan ni Match Point, Mili Borja. Matapos ang isang mahirap at mahabang 33 taon, sa wakas ay napasakamay na ng Mapua University ang titulo sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Gumawa ng kasaysayan ng Cardinals sa naging laban noong Sabado sa Game 2 ng Best of 3 Final Series kung saan na-sweep nito ang serye with the decisive 94-82 final score kontra De La Salle College of St. Benilde. Nagsilbing main man para sa Mapua si Clint Escamis with 18 points, 4 assists and 3 steals para tuluyang makuha ang season's finals MVP. Sa dalawang nagdaang laro sa finals, nakapagtala ang 6-foot ace ng 24.5 points, 4.0 assists at 4.0 steals. Maliban kay Escamis, nag-step up din para sa team si Cyrus Cuenco, contributing 19 markers, 4 assists, 2 rebounds and a steal. Sa kabila ng offensive display ng Cardinals, maituturing ng head coach na si Randy Alcantara na depensa ang naging susi sa kanilang pagkapanalo. Down by 7-0 sa opening game with Tony Inot's booming triple, agad naka-recover ang Intramuros Base Squad, even taking the lead 37-27 sa second frame. Idagdag pa ang pagpupuwersa sa CSB ng 16 turnovers sa halftime. Sa third quarter, less errors ang nagawa ng Blazers para matulungan silang mapaliit ang kalamangan sa 53-51. Pero ito na pala ang pinakamalapit na magagawa ng Charles Chu-led squad matapos kumamada ng puntos sina Cuenco at Lawrence Mangubat, taking the lead at 60-53. Nagtuloy-tuloy pa ang magandang laro ng Cardinals, even delivering the largest margin of the game with only 4 minutes left at 82-66 sa final period. Samantala, nananatiling mailap sa Blazers ang kampyonato matapos ma-extend ang kanilang 24-year title drought. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Highway Patrol Group umalalay na sa Metro Manila traffic ngayong holiday season. Centralized TNVS Hub binuksan na sa NAIA Terminal 3. At sa MBC TV Global, Syrian President Bashar Assad napatalsik na sa pwesto ng mga rebelde matapos ang 20 taong pamumuno. At sa MBC TV Sports, UP Fighting Maroons, 1 win away sa UAAP Championship crown. At sa Showbiz Spotted, Jose Manalo, engaged na sa dating EBBabe dancer na si Mergin Maranan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Samantala, abiso sa mga motorista. Pasadong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, December 10. Sa magkakahiwalay na abiso, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina, habang may rollback naman na 50 centavos sa diesel at 75 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na may dagdag bawas sa presyo ng langis, matapos magpatupad ng halos pisong oil price hike sa gasolina, 20 centavos naman sa diesel at 40 centavos sa kerosene noong isang linggo. Higit 2 linggo bago ang Pasko, nakalalay na ang puwersa ng Highway Patrol Group o HPG sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatrolya sa EDSA at iba pang bottleneck areas sa Metro Manila. Ang listahan ng traffic hotspots na babantayan ng HPG, tinutukan ni Edniel Parosa. Nagpakalat na ng mga tauhan ng Highway Patrol Group para umalalay sa mga traffic enforcers sa EDSA at iba pang lansangan sa Kalakhang, Maynila. Sabi sa DZRH News ni Police Brigadier General William Segun, hepe ng PNP-HPG, 60 pulis ang idineploy sa mga strategic na lugar kung saan karaniwang nagbabara ang volume ng mga motorista, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Kabilang dito ang Monumento Circle sa Caloocan City, SM North EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City, SM Mega Mall sa Mandaluyong, EDSA Ortigas Intersection, EDSA Ayala sa Makati City, EDSA Roas Boulevard Intersection sa lungsod ng Pasay, sa bahagi ng Soler sa Jokno Boulevard Circle sa Parañaque, sa Anda Circle sa Maynila, Manila International Container Terminal at sa Delpan Bridge sa lungsod ng Maynila. 2 ang magiging shift ng HPG, hati mula alas 8 ng umaga hanggang sa alas 10 ng gabi. Ayon kay General Segun, hindi lamang sa mga pangunahing lansangan asahan ng HPG, kundi maging sa mabuhay lanes kung kakailanganin ng MMDA. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ng MMDA Traffic Aide si Jomar Montes na malaking tulong sa kanila ang presensya ng pulisya. Malaking tulong nila dahil mas lalo silang nagiging depende sa kanila para sa traffic and then sa mga mananakay na mga passenger, mga biyaheng probinsya. Malaking tulong nila, nakakapag-assist sila, gano'n. Mas panatag yung mga tao. Mas panatag sila. Nandito kami, tutulong nila pati ang HPG. Nauna lang binanggit ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na halos kalahating milyong sasakyan na ang dumaraan sa EDSA araw-araw at inasahan pang dadami ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito na nga, kaugnay ng mga balitang yan na aksidente pa rin sa kalsada. Umabot po sa 6 ang sugatan sa karambola ng 14 na mga sasakyan matapos araruhin ng SUV sa UN Avenue dyan po sa Maynila. Ihatid sa atin ang latest ni Boy Gonzales. Boy, kamusta na dyan? Yuel, iniraro nga ng isang SUV ang ilang mga sasakyan na nakaparada at bumibiyahe dito sa kahabaan ng UN Avenue, malapit naman doon sa kanto ng Top Avenue sa Ermita, Manila. Sa inisyal na investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, nawalan umano ng kontrol ang di pa nakilalang driver ng SUV Ford Everest na may plate number NFS 1200, kaya inararo ang mga sasakyan na nakahinto sa pinaka-stoplight ng Top Avenue. Nasa 14 na sasakyan, kasama na yung SUV, 10 motorsiklo, 2 sakyan at 1 tricycle ang inararo nga ng naturang SUV. May sugatan na 5 katao o 6. Ang 3 medyo dinala sa ospital at karamihan driver ng motorsiklo at yung driver ng tricycle. Kung sa pansamantalang isinara itong kahabaan ng UN Avenue, hanggang sa ngayon ay sarado pa rin dahil sa inahatakin pa lamang ng towing na itong SUV na Ford Everest na sangkot sa aksidente. Dahil dito, sumikip na yung daloy ng sakyan dito sa area, sa vicinity ng UN Avenue. Ito si Boy Gonzales para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.
Sa iba pang mga balita, balak iakyat ni Senator Raffy Tulfo sa Senado ang patong-patong na reklamong natatanggap ng kanyang komite kaugnay ng nagtataas ang surge fees ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. At isa nga sa mga pinag-iinitan ng mga reklamo ay ang ride-hailing application na Grab. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Paiimbestigahan ni Senador Raffy Tulfo ang mataas na surge fee sa mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS, partikular na ang Grab Philippines. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Services ay dagsang mga tinatanggap nilang reklamo mula sa mga pasahero ng mga TNVS. Ito ay dahil sa mahal na surge fee o mas mataas na bayarin kapag dagsang mga nagpapabook sa ride-hailing app. Ayon kay Tulfo, nakipag-ugnayan na ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para alamin kung ano ang aksyon nila sa mga nasabing reklamo. Nagbigay na umano ng katiyakan ng LTFRB na may investigasyon na silang ginagawa dito at malapit na nilang ilabas ang kanilang resolution dahil may itinakdang fair rate sa mga TNVS na nakapaloob sa kanilang Memorandum Circular Number 2019-036. Kabilang sa posibleng parusa na ipapataw sa TNVS ay ang suspension o kaya ay kanselasyon ng kanilang prangkisa. Sa kabila nito ay magpapatawag pa rin ang investigasyon si Senador Tulfo para mapag-usapan ng husto ang reklamo dahil maliban sa Grab ay may reklamo din sa iba pang ride-hailing app. Una nito ay may paliwanag na ang Grab Philippines na pinapayagan sila ng LTFRB na maningil ng surge fee upang may kayat ang mga drivers na bumiyay kahit na rush hour. Dahil 80% umano ng surge fee ay napupunta sa mga drivers mismo. Maliban sa Grab ay nireklamo na din ng iba pang TNVS dahil sa nagiging mahal na din ang kanilang singil. At para na din silang mga ordinaryong taxi na laging walang panukli. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ng New NAIA Infrastructure Corporation ang centralized na lugar para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS na maghahatid o susundo ng pasahero sa paliparan. Layo ng TNVS Hub na maiwasan na maapektuhan ng daloy ng mga sasakyan sa gitna ng drop-off at pick-up ng mga pasahero. Ayon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, inilagay ang TNVS Hub sa multi-level parking building sa NAIA Terminal 3 kung saan 400 parking slot at 18 loading base ang maaaring gamitin ng mga taxi services. Makikinabang sa nabanggit na TNVS Hub ang Grab Philippines, Super Taxi ng Joyride PH at ang Cars. At sa kalagayan naman ng ating panahon, bagamat walang bagyo o anumang low pressure area, magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng iba't ibang weather systems. Hanging amihan ang patuloy na nagdadala ng maulap na papawirin na may light to moderate rain sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Region. Makararanas naman ng mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat ang Kabikulan, ilang bahagi ng Calabarzon at iba pang karatig na probinsya sa Southern Luzon dahil naman sa shear line o banggaan ng Amihan at Easterlies. Habang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang magdudulot ng magdamag na makulimlim na panahon na sinasamahan din ng kalat-kalat na pagulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila, asahan ng mataas na tsansa ng biglaang buhos ng ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Weather Bureau, bahagyang dadami ang mga lugar na uulanin bukas dahil sa shear line, kasabay naman ang tinatayang paghina ng ITCZ. Samantala, napatalsik na sa pwesto si Syrian President Bashar Assad matapos mapasakamay ng mga rebeldeng grupo ang bansa. Dahil dito nagtapos na ang mahigit 10 taong civil war na nagpahirap sa libo-libong mga mamamayan ng Syria. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Syria, natapos na mahigit 20 taon ng tinaguriang Iron Rule ng ousted Syrian President Bashar Assad matapos patalsikin ng kanyang rehimen ng mga rebelde sa Damascus.
Dahil dito, natapos na rin na mahigit 13 taong digmaang sibil sa nasabing bansa na ikinasawi na higit 600,000 sibilyan, kabilang na mga bata mula pa noong 2011. Samantala, bigo namang patalsikin sa pwesto si South Korean President Yoon Suk-yeol matapos hindi sumipot sa impeachment hearing ang kanyang ruling party. Dahil dito, hindi umabot sa kinakailangan 2/3 na boto ang mayorya, dahilan para hindi maisakatuparan ang impeachment attempt na nag-ugat sa pagdedeklara nito ng emergency martial law na gumulat sa mundo. Sa iba pang balita, patay naman na nasa 13 mga batang pasyente sa Mexico matapos magpositibo sa bakterya na Klebsiella oxytoca, ang ginagamit nilang feeding bag sa ospital. Habang nagdeklara rin ng outbreak ang mga otoridad, kung saan 3 hospital pa ang may mga kasong tulad nito at 6 na batang pasyente ang kasalukuyang ginagamot dahil sa naturang bakterya. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, bago matapos ang taon, humabol din ang comedian TV host na si Jose Manalo sa mga personalidad na nagbitiw ng tanong na "Will you marry me?" Ang wedding proposal ng komedyante at natanggap nitong matamis na oo mula sa dating EB Babe dancer na si Mergine. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Engaged na ang komedyanteng si Jose Manalo sa kanyang longtime partner at dating EB Babe dancer na si Mergine Maranan. Sa ibinahaging video sa Instagram ng soon-to-be bride, makikita na sa isang resort ginanap ang wedding proposal, kung saan sa unay mapapanood na umaawit ang Itbulaga host ng kantang Ikaw ni Yeng Constantino. Ang pag-ibig na bigay, akin ang may kapag-biyaya ka sa buhay ko. Bago binitawan ang mahalagang tanong na, kasunod niyan, inilabas na rin ni Mergine ang ilang kuwang larawan sa nangyaring pamamanhikan. At sa latest post nito ay masisilayan ang isang winter team prenup shoot ng dalawa na sweet sa Canada. Mga gunita na taong 2022 nang pumanaw ang dating asawa ni Jose Manalo na si Annalyn Santos. Ang komedyante ay may 5 anak, kabilang na riyan ang mga aktor na sina Nico at Benj Manalo. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sa MBC TV correspondent, 6.6 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasamsam sa Central Luzon. Sa TNVS, Mocha Moose inanunsyong 2025 Pantone Color of the Year. Sa MBC TV Sports, UP Fighting Maroons 1 win away sa UAAP Championship crown. At sa Showbiz Spotted, Regine Velasquez rumesbak sa netizen na nagsabing love lang nito ang fans tuwing may concert. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patay ang isang menor de edad matapos malunod sa ilog sa Mabini sa Pangasinan. Yan at ang iba pang marumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang menor de edad ang nasawi matapos itong malunod sa ilog sa Mabini, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Jade Magaraig, nagtungo sa kanilang himpilan si Rex Laguisma, 36 anyos, residente ng Barangay Baklit, Mabini, at inireport ang pagkalunod ng kanyang pamangkin na si Ace Randel Cabahog Laguisma sa Balingkaging River sa Sitio Balanga sa naturang barangay. Inaya raw ang biktima kahapon ng kanyang mga kaibigan na maligo sa naturang ilog. Kasama siya, subalit
subalit nagkatuwaan sa paglalangoy. Bigla na lamang narinig ng isa sa mga kaibigan ng biktima na nanghihingi na ng tulong. Napunta ang mga ito sa gitna ng ilog at malakas ang agos. Lumubog si Ace at hindi na ito nakaahon. Sinubukan pa umanong sagipin ng tiyuhin sa Rex subalit hindi niya kinaya. Humingi na sila ng tulong sa MDRRMO at kasama ang Philippine Coast Guard agad nagsigawan ng rescue and retrieval operation at makalipas ang isang oras, na-recover ang katawan ng biktima na wala ng malay at dinala pa ito sa paggamutan subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristar Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na pagpapaigting ng PNP na sugpuin ng salot na namamayag pag na illegal na droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon, umabot sa 6.6 milyong piso mahigit na halaga ng droga ang matagumpay na nakumpiska sa loob lamang ito ng isang linggong ikinasang drug operation mula December 2 hanggang 8, 2024. Sa marijuana, 243.74 gramo ang nakumpiska, habang sa shabu, 969.57 gramo na nagkakalaga kabuuan nito sa 6,622,235.56 centavos. Sa ikinasang 121 drug operation, 213 individual naman ang naaresto na pawang mga gumagamit ang mga ito at nagbebenta ng illegal na droga. Ang mga nadakip ay nakatakdang kasuhan ngayong Lunes ng paglabag sa Republic Act 9165 sa Provincial Prosecutor Office, habang ang iba ay nasampa na rin ng kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukod sa music artist at word of the year, isa pa sa mga inaabangan ng marami ay ang ipakikilalang color of the year. At ilang linggo bago sumapit ang 2025, aba, taas kamay sa mga may hilig sa color brown. Yan ay dahil Mocha Mousse ang inanunsyo na Pantone Color of the Year ng 2025. Narito ang report. Move over Peach Fuzz! Ilang linggo bago magpalit ng taon, inilabas na ng Pantone ang Color of the Year at Mocha Mousse ang napiling kulay para sa 2025. Isa itong forming rich brown hue na may halin tulad niya sa delectable qualities ng kakao, tsokolate at kape na sumasalamin din sa pagiging earthy at elegante. Versatile choice of shading daw ito pagdating sa fashion, interior design at branding. Ayon pa sa Pantone Color Institute, Mocha Mousse presents a discreet and tasteful touch of glamour. Pero, kailan nga ba nagsimula ang pagpili ng Pantone Color of the Year? Taong 1999 nang inilunsad ito at cerulean o isang pale blue hue hango sa clear blue sky ang napili bilang first ever Pantone Color of the Year noong 2000, dubbed as the Color of the Millennium. Samantala, ilan pa sa mga naunang Pantone Color of the Year ay Illuminating and Ultimate Gray, Very Perry at Viva Magenta noong 2023. Ang pagpili sa Pantone Color of the Year ay dumadaan sa masusing pag-aaral at trend analysis ng color expert mula sa Pantone Color Institute. At sa balitang sports, strong start para sa UP Fighting Maroons matapos nilang talunin ang defending champions na LaSalle Green Archers sa opening game ng Best of 3 Final Series ng UAAP Men's Basketball. Ang mga naging kaganapan tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Isang panalo na lang ang kailangan ng University of the Philippines para muling mapasa kamay ang kampiyonato sa UAAP Season 87 Men's Basketball. Binuksan ng Fighting Maroons ang Best of 3 Final Series kontra defending champions de La Salle University with a strong victory at 73-65 score sa laban na ginanap kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Quentin Meloria Brown ang team with 17 points, 8 rebounds, 2 steals and a block. Habang hindi rin nagpoli sa scoring si Jerry Abadjano with 9 markers. Idagdag pa ang dagger tray sa last 40 seconds ng laro. 13 points naman ang naitala ni na JD Kagulangan at Francis Lopez.
Pumasok ang UP with a slim advantage sa final period ng laro at para mailayo pa ang kalamangan, kinailangan pumuntos ng 11-4 run nila Milora Brown at Aldous Torculas at 65-54. Pero nadikit pa rin ang Lasal ang gap at 65-51 matapos ng back-to-back baskets mula kina Mike Phillips at Lian Ramiro. Hindi naman pumayag ang Fighting Maroons na maagaw ng Green Archers ang momentum with team captain Abadjano delivering a 5-point spurt with only 40 seconds left sa third frame. At nagtuloy-tuloy pa ito sa final period with Harold Alarcon and JT Kagulangan sealing their victory with 3 successful free throws. Sa Game 2, araw ng Miyerkules, December 11, may pagkakataon na ang UP Fighting Maroons na makompleto ang kanilang redemption season habang susubukan naman ng Archers na madepensahan ang kanilang korona sa Mall of Asia Arena. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad rumesback ang singer na si Regine Velasquez sa payag ng isang netizen tungkol sa kanyang pagmamahal sa fans. Bahagi pa nga ng derechahang sagot dito ng mang-aawit, "Did I ask you for money?" Ang buong tugon ni Asia Songbird sa naging banat sa kanya ng basher, tutukan sa report ni Showbiz Angel. Di pinalampas ni Asia Songbird Regine Velasquez ang pahayag ng isang netizen tungkol sa kanya. Banat kasi nito, love lang daw ni Regine ang fans tuwing concert season. Sa X o dating Twitter, diretsahang sumagot ang mga awit na oo, nag-iimbita ito para panoorin ang kaniyang pagtatanghal pero hindi naman siya namimilit. Wala rin daw problema kay Regine kung ayaw nito sa kanyang mga kanta. At say pa ng singer, hindi rin naman daw niya pinipilit ang naturang netizen na hangaan siya. Pero kung makapagsalita raw ito, parang ito ang bumubuhay sa kanya. Tila pinakalma naman si Regine ang kanyang mister na si Ogie Alcacid sa short but sweet message na I love you. Habang ilang fans din ang nagpahayag ng suporta sa singer, pinayuhan din siyang huwag na raw magpa-stress at dead mahina lang daw ito. Magunita na last October, inanunsyo ni Asia Songbird Regine Velasquez na magkakaroon siya ng Valentine's Concert Series na pinamagatang Reset na gaganapin sa Samsung Performing Arts Theater February next year. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Lunes, December 9, 2024. At partner Rose, bago nga tayo magpaalam, nararamdaman mo na ba? Nararamdaman ko na dyan sa mga pinapatugtog natin. Meron na lamang tayong 16 na araw bago ang Pasko. 16 days. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino.
sa pagdiriwang ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyo